Naranasan mo na bang tumingin sa salamin at hilingin na sana ay maging ibang tao ka na lang? Na kahit anong kapalit, maging maganda ka lang sa paningin ng iba. Ngayong gabi, mga kamisteryo, dadalhin ko kayo sa isang kwentong magpapatunay na hindi lahat ng kumikinang ay biyaya. Ang iba ay isang sumpa na naniningil ng buhay. Kilalanin natin si Lita, isang dalagang nilamon ng inggit hanggang sa mahanap niya ang isang gintong suklay. Isang suklay na nagbibigay ng perpektong kagandahan sa bawat hagod nito sa buhok. Ngunit sa bawat ganda ay may isang buhay na nauubos. Handa ka bang makita ang unti-unting pagkaagnas ng isang kaluluwa kapalit ng isang mukhang porselana? Handa ka bang marinig ang huling hagod ng suklay bago ito bumaon ng tuluyan sa iyong bungo? Bago tayo tuluyang maglakbay sa dilim, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel na Kamisteryo at mahilig ka sa mga kwentong kulam, misteryo at katatakutan, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell. Sa parang ito, lagi kang magiging bahagi ng ating mga gabi ng lagim. Huminga ng malalim. Ihanda ang sarili. Dahil magsisimula na ang hagod ng kamatayan. Ito ang gintong suklay. Sa isang liblib na baryo na kung tawagin ay Baryo Maligaya. Tila isang malupit na biro ang pangalan ng lugar para sa isang dalagang nagngangalang Lita. Ang Baryo Maligaya ay kilala sa mga pista, sa mga naggagandahang dalaga at sa mga lunti ang bukirin. Ngunit para kay Lita, ang bawat sulok ng baryong ito ay paalala ng kanyang kakulangan. Si Lita ay lumaking may magaspang na balat, buhok na tila tuyot na damo at mukhang laging bakas ang pagod at hirap. Sa kabilang banda, ang kanyang pinsang si Isabel ay tila hinubog ng mga anghel. Si Isabel ang paborito ng lahat. Si Isabel ang laging reyna ng pista. At si Isabel ang lalong nagpapatingkad sa kapangitan ni Lita sa paningin ng mga tao. Tuwing umaga, bago sumikat ang araw, nakatitig si Lita sa kanilang lumang salamin. Isang basag na salamin na tila kinukutya rin ang kanyang anyo. Hinahawakan niya ang kanyang buhok at pilit itong sinusuklay gamit ang isang lumang plastik na suklay na kulang-kulang na ang mga ngipin. Bakit? Bulong niya sa dilim. Bakit kailangang ganito ang mukha ko? Bakit ang tadhana ay napakaraming ibinigay kay Isabel, ngunit sa akin ay wala? Ang inggit ay parang isang itim na usok na unti-unting lumalason sa kanyang puso. Naririnig niya ang tawanan ng mga dalaga sa labas. Naririnig niya ang boses ni Andres, ang binatang matagal na niyang minamahal. Ngunit alam ni Lita, kay Isabel, nakatingin si Andres. Sa bawat pagdaan ni Isabel na may dalang matamis na ngiti, tila may isang patalim na humihiwa sa dibdib ni Lita. Isang araw, habang naglalakad si Lita sa gilid ng ilog, nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa tubig. Galit niyang binato ang tubig hanggang sa maglaho ang kanyang imahe. Gagawin ko ang lahat, panata niya sa sarili. Gagawin ko ang lahat, maging maganda lang. Kahit anong kapalit, kahit anong dusa. Hindi niya alam, may nakikinig sa kanyang panalangin. Sa likod ng mga puno ng kawayan, isang pares ng mga matang nagniningas ang nakamasid sa kanya. Isang matandang babae na may dalang isang lihim na kayamanan. Dito magsisimula ang pagbabago ni Lita. Dito magsisimula ang isang sumpa na hindi niya akalaing magiging mitsa ng kanyang sariling kamatayan. Sa bawat hakbang niya pauwi, tila may bumubulong sa hangin. Isang boses na malamig pa sa yelo, tumatawag sa kanyang pangalan. Lita't Lita, ang gintong hinahanap mo ay narito na. Ngunit sa likod ng boses na iyon ay may halakhak na puno ng lagim. Ang unang gabi ng sumpa ay malapit na at ang Baryo Maligaya ay hindi na muling magiging payapa. Ang gabi ay tila mas madilim kaysa sa karaniwan.
Ang ulan ay nagsimulang pumatak, hindi malakas, kundi isang malamig na ambon na tila nanunuot sa buto ni Lita. Naglalakad siya sa dulo ng palengke ng Baryo Maligaya, isang bahagi na iniiwasan ng marami dahil sa mga kuwento ng mga ligaw na kaluluwa. Ngunit si Lita, na ang puso ay puno ng pait, ay walang kinatatakutan. Sa dulo ng isang makipot na iskinita, nakakita siya ng isang maliit at lumang tindahan. Hindi ito katulad ng ibang puwesto sa palengke. Wala itong tinda na gulay o karne. Sa halip, puno ito ng mga antigong gamit, mga tuyot na bulaklak, at mga garapang may lamang hindi maipaliwanag na mga bagay. Sa gitna ng kadiliman, nakaupo ang isang matandang babae, si Aling Berta. Ang kanyang balat ay tila tuyot na papel na pinagtagpi-tagpi. Ang kanyang mga mata, bagaman malabo na, ay tila nakakakita hanggang sa kaibuturan ng kaluluwa ni Lita. Alam ko kung bakit ka narito, anak, bulong ng matanda. Ang boses nito ay parang kalawang na kinakiskis sa bakal. Ang inggit ay isang mabigat na pasanin. Gusto mong maging maganda, hindi ba? Gusto mong lumingon ang lahat sa iyo gaya ng paglingon nila kay Isabel. Napatigil si Lita. Paano nalaman ng matanda? Ngunit bago pa siya makasagot, may kinuha si Aling Berta mula sa isang pelos na itim. Isang bagay na kumikinang ng kakaiba. Ang gintong suklay. Hindi ito basta ginto. Ito ay may ukit ng mga baging na tila mga daliri ng isang nilalang na gustong kumapit. Ang bawat ngipin nito ay matulis, kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara. Ito ang susi sa iyong hiling, sabi ni Aling Berta. Bawat hagod nito sa iyong buhok, bawat dampi nito sa iyong anit, ay magdadala ng kagandahang hindi kayang pantayan ng kahit sinong mortal. Ngunit tandaan mo, Lita, ang ginto ay naghahanap ng buhay. Ang bawat ganda ay may kapalit na hininga. Hindi na pinakinggan ni Lita ang babala. Ang tanging nakikita niya ay ang kinang ng ginto. Kinuha niya ang suklay. Sa sandaling dumampi ang kanyang balat sa metal, naramdaman niya ang isang matinding ginaw na agad na pinalitan ng isang kakaibang init. Tila may buhay ang suklay. Tila may ibinubulong ito sa kanya. Wala akong pambayad, sabi ni Lita. Ang boses niya ay nanginginig sa pananabik. Tumawa ng mahina ang matanda, isang tawang walang katuwaan. Hindi ko kailangan ng iyong pilak o ginto, Lita. Ang suklay na mismo ang maniningil sa iyo. Gamitin mo ito gabi-gabi sa harap ng salamin sa oras na ang lahat ay natutulog na. At bukas, gigising ka na hindi na ang Lita na kinukutya ng lahat. Naglakad palayo si Lita, mahigpit na yakap ang gintong suklay. Hindi niya napansin na sa kanyang pag-alis, ang mga bulaklak sa paligid ng tindahan ni Aling Berta ay biglang nalanta at naging abo. Ang ulan ay lalong lumakas, tila nagbababala sa trahedyang paparating. Ngunit sa isip ni Lita, isa lang ang mahalaga. Ang bukas ay pag-aari na niya. Hindi na siya ang anino ni Isabel. Siya na ang magiging liwanag. Isang liwanag na magmumula sa isang madilim na sumpa. Nang makauwi si Lita sa kanilang munting dampa, tila naging mas matatag ang kanyang bawat hakbang. Hindi na siya yumuyuko. Sa kanyang dibdib, nararamdaman niya ang init ng gintong suklay na nakabalot sa isang lumang tela. Pagpasok niya sa kanyang silid, ang tanging ilaw ay ang malamlam na sinag ng buwan na dumadaan sa bintana. Humarap siya sa kanyang basag na salamin. Ngayon na, bulong niya. Inalis niya ang balot ng suklay. Sa dilim, ang ginto ay tila naglalabas ng sarili nitong liwanag. Isang madilaw at malansang kinang na tila nagniningas. Itinaas ni Lita ang suklay at dahan-dahang idinampi sa kanyang tuyot at buhol-buhol na buhok. Sa unang hagod,
Napapikit si Lita. Hindi ito masakit. Ito ay parang isang malamig na haplos ng kamay na hindi sa tao. Shhh! Ang tunog ng suklay sa kanyang buhok. Ngunit sa bawat hagod, may nararamdaman siyang kakaiba. Tila may humihigop sa kanyang anit. Tila may maliliit na kuko na humahaplos sa kanyang utak. Isang hagod, 2, 3 sa bawat bilang. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay nagbabago. Ang kanyang magaspang na balat ay unt-unting kuminis. Tila porselanang hinubog sa apoy. Ang kanyang mga mata ay naging mapupungay at puno ng misteryo. At ang kanyang buhok na dating parang dayami ay naging kasing lambot ng seda at kasing itim ng pinakamadilim na gabi. Ngunit sa labas ng kanyang silid, may isang trahedyang nagsisimula. Ang kanilang paboritong aso na si Bantay, na laging nakabantay sa pintuan, ay biglang umumungol ng mahina bago tuluyang tumahimik. Kinabukasan, natagpuan ang aso, natuyot ang katawan. Tila ang lahat ng dugo at buhay nito ay hinigop ng kung anong nilalang sa loob lamang ng isang gabi. Hindi ito pinansin ni Lita. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang mga tingin ng mga tao sa palengke. Sino siya? Iyan ba si Lita? Ang mga dating nanunukso ay naging mga piping tagahanga. Maging si Andres, ang lalaking pangarap niya, ay napatigil nang makita siya. Ang mga mata ni Andres na dati ay kay Isabel lang nakatingin, ngayon ay nakapako na sa kagandahan ni Lita. Ngunit ang bawat papuri ay may kapalit. Sa loob ng kanilang bahay, ang ina ni Lita na si Aling Rosa ay biglang naratay sa higaan. Walang sakit ang makita ng doktor, ngunit ang balat ni Aling Rosa ay unt-unting nangungulubot. Tila tumatanda ng 10 taon sa loob ng isang araw. Isang gabi, habang nagsusuklay si Lita, nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang isang anino sa salamin. Isang babaeng nakatayo sa likod niya. Ang mga kamay nito ay nakapatong sa kanyang balikat habang sinusuklay ang kanyang buhok. Nang lumingon si Lita, wala namang tao. Ngunit sa salamin, nakita niya ang kanyang ina na sa bawat hagod ni Lita ng gintong suklay ay lalong nagmumukhang bangkay. "Anak, itigil mo na," mahinang tawag ni Aling Rosa mula sa kabilang silid. Ang boses nito ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ngunit si Lita, na nalasing na sa atensyon ni Andres at sa inggit ni Isabel, ay hindi na makatigil. Ang suklay ay naging bahagi na ng kanyang buhay. Ang suklay ay gutom at ang kagandahan ni Lita ang nagsisilbing pain para sa isang mas malaking sakripisyo. Dumating ang gabi ng dakilang piyesta sa Baryo Maligaya. Ang buong baryo ay punong-puno ng tawanan, musika at mga makukulay na banderitas. Ngunit sa loob ng munting dampa ni Lita, ang tanging naririnig ay ang nakatutulig na katahimikan. Isang katahimikang tila bumabalot sa kanyang lalamunan. Nakahiga sa kabilang silid ang kanyang ina, si Aling Rosa. Wala ng buhay, tuyot ang balat at tila naging isang estatwa ng uling. Ngunit si Lita, sa halip na umiyak, siya ay nakaupo sa harap ng kanyang salamin. Ang kanyang kagandahan ay nasa rurok na. Ang kanyang balat ay kumikinang na parang porselana. At ang kanyang buhok ay tila agos ng itim na ginto. Andres. Darating si Andres, bulong ni Lita. Ang kanyang boses ay hindi na sa tao. Tila may kalansing na ito ng metal. Kinuha niya ang gintong suklay. Sa puntong ito, ang suklay ay tila may sarili ng tibok ng puso. Mainit ito, nagliliyab sa pula at gintong liwanag. Sinimulan ni Lita ang huling pagsusuklay. Ssk! Sa unang hagod, naramdaman niya ang isang matinding hapdi. Sa pangalawang hagod, tumulo ang dugo mula sa kanyang anit. Ngunit ang dugo ay hindi pumatak sa sahig. Ito ay agad na sinipsip ng mga ngipin ng gintong suklay. Isa pa,
Para kay Andres, udyok ng isang boses sa loob ng kanyang ulo. Isang boses na alam niyang kay Aling Berta o marahil sa mismong suklay. Sa bawat hila ni Lita, ang kanyang anit ay unti-unting natatanggal. Ngunit hindi siya makatigil. Ang kanyang mga kamay ay tila may sariling isip. Marahas na itinatarak ang ginto sa kanyang bungo. Biglang nabasag ang salamin. Ang mga piraso nito ay nagliparan, ngunit sa bawat piraso, nakita ni Lita ang katotohanan. Hindi siya maganda. Ang nakita niya ay isang bungo na binalot ng gintong balat. Ang kanyang mga mata ay naging dalawang itim na butas at ang kanyang buhok ay naging mga buhay na uod na kulay ginto. Sumigaw si Lita, ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay purong gintong likido. Ang suklay ay bumaon ng tuluyan sa kanyang ulo. Ang mga ngipin nito ay tumago sa kanyang utak, nagiging bahagi ng kanyang buto. Ang ginto ay gumapang sa kanyang leeg, sa kanyang mga balikat, hanggang sa ang buong katawan ni Lita ay tumigas at naging isang estatwang ginto. Eksaktong 12:00 ng hating gabi, kumatok si Andres sa pintuan. "Lita, handa ka na ba?" Walang sumagot. Nang itulak ni Andres ang pinto, bumungad sa kanya ang isang nakapanindig balahibong tanawin. Sa gitna ng silid, nakatayo ang isang estatwa ng babaeng nakasuot ng damit pangkasal. Ang balat nito ay purong ginto, ngunit ang mukha ay nakanggiwi sa matinding hirap. At sa tuktok ng ulo nito, nakabaon ang gintong suklay na tila isang koronang yari sa kamatayan. Ang mga mata ng estatwa ay biglang gumalaw at tumingin kay Andres. Isang huling patak ng gintong luha ang lumabas bago ito tuluyang naging bato. Tumakas si Andres sa takot, sumisigaw ng tulong. Ngunit nang bumalik ang mga taga-baryo kasama ang kura paroko, wala na ang estatwa ni Lita. Ang tanging naiwan sa sahig ay ang gintong suklay, kumikinang, malinis at tila naghihintay. Makalipas ang ilang taon, ang kwento ni Lita ay naging isang alamat na lamang sa Baryo Maligaya. Ngunit sa isang malayong bayan, sa isang antique shop na pagmamay-ari ng isang matandang nagngangalang Berta, may isang bagong dalagang pumasok. Nakita ng dalaga ang isang magandang suklay na ginto. "Magkano ito?" tanong ng dalaga. Ngumiti ang matanda, isang ngiting puno ng lihim. "Hindi mo kailangang magbayad ng salapi, anak. Ang suklay na ang bahala sa iyo." At sa sandaling hawakan ng dalaga ang ginto, narinig ang isang mahinang hagod sa hangin. "Ssk!" Ang sumpa ng gintong suklay ay muling nagsimula at ang paniningil nito ay walang katapusan. Mga kamisteryo, isang mahalagang paalala bago tayo maghiwalay sa gabing ito. Ang kagandahan ay isang biyayang hiram lamang, ngunit ang inggit ay isang sumpa na nanunuot hanggang sa buto. Huwag nating hayaang lamunin ng paghahangad sa labas na anyo ang ating mga kaluluwa. Tandaan, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Ang iba ay pain lamang para tayo ay maligaw sa dilim. Kumusta ang inyong pakikinig? Naramdaman niyo rin ba ang hapdi ng bawat hagod ng gintong suklay ni Lita? Sana ay nagustuhan niyo ang ating paglalakbay sa Baryo Maligaya ngayong gabi. Kung kayo ay kinilabutan o may sariling kwentong katulad nito, huwag kayong mahihiyang mag-comment sa ibaba. Gusto kong malaman ang inyong mga reaksyon. Huwag kayong aalis dahil mas marami pang misteryo ang naghihintay sa ating mga susunod na kabanata. Abangan niyo ang susunod nating video na tiyak na magpapatayo muli ng inyong mga balahibo. Siguraduhing nakasubscribe kayo at pindutin ang notification bell para hindi kayo mapag-iwanan sa dilim. Bago tayo tuluyang magpaalam sa dilim, nais ko munang magbigay ng isang malaking shoutout sa ating mga masusugid na tagapakinig na nanatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Shoutout kay Angela De La Torre, Mark De La Rosa, Mia Lonte,
Lola Telang, Miss Winnie, Kim Santos, Nanay Lolita, Lolo Mateo. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating munting tahanan ng lagim. Kayo ang nagbibigay buhay sa bawat misteryong ating binubuksan. Gusto mo rin bang ma-shoutout sa ating susunod na video? Simple lang, mga kamisteryo. Mag-comment lang kayo sa ibaba ng kamisteryo shoutout kasama ang inyong mensahe o lokasyon. Sino ang nakakaalam? Baka ang pangalan mo na ang susunod nating babanggitin sa gitna ng kadiliman. At kung bago ka pa lang dito at hindi ka pa bahagi ng ating lumalaking pamilya, huwag nang mag-atubili. Pindutin na ang subscribe button at i-on ang notification bell. Huwag mong hayaang mapag-iwanan ka sa mga susunod nating paglalakbay sa mundo ng kababalaghan. Bago ko tuluyang isara ang pinto ng kwentong ito, iiwan ko muna kayo ng isang palaisipan na dapat ninyong pag-isipan. Lagi kitang sinusundan pero hindi mo ako mahawakan. Sa liwanag ako ay buhay pero sa dilim ako ay naglalaho at namamatay. Kapag ako ay nawala, baka hindi mo na makilala ang iyong sarili. Ano ito? I-comment ang inyong mga sagot sa ibaba. Ang makakakuha ng tamang sagot ay bibigyan natin ng heart at espesyal na pagkilala sa susunod na upload. Muli, ito ang inyong kasama sa pagtuklas ng mga lihim. Dito lang sa Kamisteryo TV. Hanggang sa muli nating pagkikita, kung hahayaan pa kayo ng tadhana, paalam.